kasi Luna, tahimik lang akong tao. Hindi ako yung tipong maingay sa playground o laging nasa gitna ng grupo. Mas gusto kong manood kaysa makasali. Pero may isang tao na hindi kailanman napagod na lapitan ako. At doon nagsimula ang isang pagkakaibigan na hindi ko akalaing magbabago ng buhay ko. Nalala ko sa patintero. Talaga? Oo. Hindi nila ako nahuli kahit ilang beses na lang akong harami. Ang bilis mo siguro. Sabi ko sa'yo parang hangin lang ako tumakbo. Ba't hindi ka naglalaro? Okay lang ako dito. Hindi ka ba nababoard? Hindi naman. Mas gusto ko lang manood. Panood? Oo. Masaya lang tignan na masaya ang ibang tao. Ang weird mo minsan. Sino ba yun? Hindi. Actually, gusto ko yun. Okay lang yan? Ako na lang maglalaro para sa ating dalawa. Ari, ikaw talagang bata ka, ang init-init. Uwi ka na. Papa naman, gusto ko pa maglaro. Makinig ka na, Ari. Umuwi ka na. Luna, bukas na lang ulit. Pasaway talaga to si Ari. Okay lang po dito. Ingat po kayo. Bye, Ari. Bye. Luna, ba't hindi ka pa nakauwi? Umuwi ka na at hindi ka pa nakakain, no? Tara na. Okay po, bye. Ari! Apat na taon nang nakalipas. Habang tumatagal, mas lalo naming nakikilala ang isa't isa. Pero habang lumalaki kami, natutunan ko rin na hindi lahat ng tao ay marunong umintindi. Ganyan damit mo. Ano bang mali sa suot ko? Damit lang naman to ah. Para kang tomboy. Oo nga, para kang lalaki. Eh ano naman? Eh ano paki mo? Masakit pa nga siya sa'yo eh. Grabe ka naman. Uy, Ari, okay ka lang? Mas grabe nga kayo. Ano ka na Lola? Hindi umalis kayo. May mga taong mabilis manghusga at sa unang pagkakataon, may taong tumayo para ipagtanggol ako. About pala sa kanya, hindi mo naman ako kailangan ipagtanggol. Gusto ko lang. Pero baka ikaw rin ang asarin nila. Okay lang? Bakit? Kasi hindi ka naman masamang tao eh. Hindi naman yun ang sinasabi nila. Hindi naman silang nag-desisyon kung sino ka. Alam mo, ang weird mo talaga. Alam ko. Hindi ko kailanman hiningi na ipagtanggol niya ako, pero ginawa niya pa rin. At doon ko unang naramdaman na may taong handang manatili sa tabi ko, kahit hindi ko pa sinasabi kung sino talaga ako. We're going to continue with the group reporting that we had yesterday. Anong topic mo naman? Hindi ko alam, basta reporting lang daw. So, group 3, are you ready? Yes, ma'am. Okay, you may proceed with your presentation. Good morning, everyone. Our topic today is all about LGBTQ+ awareness. Huh? Bakit yan ang topic? Kadiri naman. Bakit kailangan pa pag-usapan yan? Every class, please respect the reporter. LGBTQ+ stands for gay, bisexual, transgender, and queer. This term describes different sexual orientations and gender identities. Hindi naman normal yan eh. Kasalanan daw yan, sabi ng pastor namin. Mga ganyan, hindi silang mga kabataan. Yun na. Hey, okay ka lang? That members of the LGBTQ+ community deserve the same rights and respect. Respect? Eh mali na sila eh. Oo nga, hindi naman ganyan ginawa ng Class, settle down. Hindi mo kayo sabihin isang beses lang? Please, let the presenter finish, okay? Many LGBTQ+ individuals experience discrimination, bullying, and discrimination from society. Luna, humiga ka muna. That is why awareness is important, because everyone deserves to feel safe and accepted. Okay, class, any questions? Yes, Christine. Ma'am,
reputation is a natural part of a person's identity. Pero ma'am, di ba kasalanan yun? Last, remember, we are here to learn, not to judge. Empathy and respect are important values that we should have. Thank you for the presentation. Goodbye, everyone. Uy, bakit? Kanina ka matahimik. Kapag lang ako. Hindi. I know you. Problema ba? Kung may gusto kang sabihin, pwede mo naman sabihin sa akin. Hindi ko pa kaya sabihin. Okay lang? Maghihintay ako. Bakit? Kasi, baby ko. Uy! Kala ko umuwi ka na. Hindi pa. Bakit? Gusto ko lang mag-isip. O saan? Kanina? Oo. Hindi mo naman kailangan isipin yung mga sinasabi niya. Hindi ko naman iniisip ang mga sinasabi nila. Ay, ano? Minsan kasi, napapaisip ako kung tama pa ba ang nararamdaman ko. Saan? Hindi ko pa kaya sabihin. Okay. Pero, tandaan mo, kahit ano pa yan, dito lang ako. Tikman mo to. Ano yan? French fries. Hindi naman special yan. Special, kasi libre. Salamat. Sana, dalawa. Kadiri naman. Alam mo ba, Ano? kapag tumatawa ka, parang gumagaan ng araw. Badimit eh. Hindi ah. Totoo. Ikaw naman, Bakit? kapag lagi kang tahimik, ang dami nang iniisip mo, Ganun talaga siguro ako. pwede mo naman akong kausapin eh. Smile! Uy, nakita mo na? Grabe no. Sino kaya yun? Tignan mo nga to. Huwag mo na kasi ng pansinin. Uy! Wala tayo no. Oh, tumboy oh. Tumboy Hindi oh. ko alam kung bakit masakit. Hindi naman nila alam ang totoo. Pero bakit parang hinuhusgahan na nila ako kahit wala pa akong sinasabi. Kanina ka pa! Ikaw din naman kanina ka pa nangaasar. Oo, sulong na! Tumigil na kayong dalawa, kanina pa! Joke lang yun. Ate, pwede bang magpaturo sa'yo ng report ko? Ano na naman yan? Mamaya na, may ginagawa pa ako eh. Hindi wag. Kain na! Opo, Nay. Maya-maya po. Magpapahinga muna ako. Ano ba naman yan? Kainis. Magpapaturo lang naman eh. Kapagod naman mag-aral. Pwede bang mag-fast forward na lang? Diba? Ano kaya to? Hello? Ano mas sumasagot? Ano to? Tagal-tagal na ng kahon na to dito. Gabi naman. Tagal na nga. Ano kaya laman nito? Si Papa? Si Tito Raquel? Di ba tatay to ni Ari? Ano to? Sa pinakamamahal kong Raquel? Luna!
nakikita mo na pala. Si Papa ba? Mahal si Tito Raquel? Oo, Luna. Ibig sabihin, sila? Pero bakit kayo nagpakasal? Hindi yung tungkol sa pag-ibig. Ano pong ibig mo sabihin? Pinilit ng pamilya ni Papa. Hindi nila matanggap na may relasyon ng Papa mo sa kapwa lalaki. Kaya pinag-iwalay sila? Oo. At ikaw? Binili nila ako. Bakit ikaw? Dahil may kaya yung pamilya ko. At akala nila kapag nagpakasal yung Papa mo sa isang babae, titigil ang lahat. Alam mo ba noon? Hindi agad. Kailan mo nalaman? Pagkatapos na ng kasal, nakikita ko kung gaano siya kalungkot. Doon ko naiintindihan na may ibang mahal ang puso niya. Nasaktan ka ba? Oo. Pero nakita ko kung gaano siya nasasaktan. Hindi niya gusto yung kasal na yun. Pareho na kaming nadamay sa ibang desisyon ng tao. At si Tito Raquel? Siya ang totoong mahal ng Papa. Ang sakit naman nun. Oo. At yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang malaman mo ang lahat ng ito. Bakit? Dahil nahihiya siya at natatakot siya. Natakot? Natakot siya na baka mandili ka sa kanya. Noong nalaman ng pamilya niya tungkol sa kanilang ni Raquel, pinahiya siya. Pinagbawalan siyang magkita sa taong mahal niya at pinilit niyang kalimutan kung sino siya. Pero hindi ganun kadali kalimutan ng puso. Doon ko nalaman na ang kwento ng pagmamahal na tinatakbuhan ko ay kwentong minsan na ring pinagdaanan ng sarili kong ama. Bakit parang seryoso ka? May sasabihin ako. Kinakabahan na tuloy ako. Matagal na kitang gusto. Talaga? Oo. Matagal ko nang nararamdaman. Natakot lang ako sabihin. Bakit? Baka mawala ka. Akala ko ako lang. Kakaiba, pag-ibig nating dalawa Ako rin. Di Talaga? maikukumpara. Oo. Araw-araw ko tapos ko Mamahal na Matagal ko nang itinatago ang nararamdaman ko. Hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil natatakot akong baka mawala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Babae yun? Hindi naman babae. Babae yan, tomboy yan. Sila yun! Uy, mga tomboy. Siguro tama sila. Hindi. Baka mali tayo. Hindi mali ang pagmamahal. Paano kung hindi nila tayo tanggapin? Kahit buong mundo pa ang tumalikod, hindi ka tayo iiwan. Kapag pinili mong maging totoo sa sarili mo, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao ay handang umunawa. May mga tititig, may mga tatawa, may mga manghuhusga. naman sila, oh. Yung nasa post. Girlfriend na niya si Ari. Uy, tomboy, uy, nga ba? Tomboy, tomboy. Luna, Ano? nabasa mo na ba yung bagong comments? Hindi na? Mas mabuti. Pero naririnig ko naman. Hayaan mo sila? Wala kung hindi sila tumigil. Pwede hindi rin tayo titigil. Luna.
na gusto akong itanong sa'yo. Totoo ba yung sinasabi sa school na may relasyon ka sa kaibigan mo? Sumagot ka! Opo. Babae ka! Babae rin siya! Anong klaseng kahihiyan yan? Hindi po ito kahihiyan. Tumahimik ka! Di kita pinaki para maging ganito. Alam mo bang anong sinasabi ng mga tao sa labas? Na ang anak ko, kagaya ko. Buong buhay kong tinago ang kahiyang yan. Pinilit kong itago ang nararamdaman ko dahil sa mapang-abusong mundo. Sige, mahal. Pinilit kong ikubli ang tibok ng puso ko. Pinilit kong itago ang mga pasa at markang iniwan ng hindi pagtanggap sa akin ng mundo. At buong buhay ko rin pinilit maging normal. Tama na! Hindi tama to. Hindi po mali ang pagmamahal. Kung mali ito, bakit ito ang nararamdaman ko? Yan din ang tanong ko noon eh. Araw-araw kong tinatanong sa Diyos kung bakit ganito ako. Alam mo kung anong ginawa ko? Iniwan ko ang lalaking minahal ko. Dahil hindi nila kailanman matanggap ang nararamdaman ko. Sobrang sakit mawalay sa taong mahal mo. Lalo na kung ang dahilan ay hindi sang-ayon ang mundo sa pag-iibigan nyo. Nilibing ko ang sarili kong kaligayahan para sa pamilya, para sa dangal, para hindi ako ituring na kahihiyan. At para doon, pinilit ka nilang magpakasal sa akin. Ma, Huwag mo nang ilabas yan. At bakit hindi? Hindi ba iyon ang totoo? Pinili nila ako kasi may pera yung pamilya ko. Akala nila pag pinakasalan mo ko, mawawala ang nararamdaman mo. Tumahimik ka. Hindi ako ang babaeng minahal mo. Ako ang babaeng ipinilit sa'yo. Pareho lang tayo naging biktima ng desisyon ng ibang tao. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Araw-araw kitang nakikitang nalulungkot. Araw-araw kitang nakita kung paano mo hinahanap ang taong mahal mo. At ngayon, gagawin mo rin yan sa anak mo? Pipilitin mo rin siyang kalimutan kung sino siya. pagod na ako magtago. Meron siya. Hindi. Hindi ba ba sapat na nasira na yung buhay natin? Kung kailangan ko mawala para tanggapin niyo ako, mas pipiliin ko na lang maging totoo. Ikaw, hanggang kailan ka tatakbo sa sarili mo? Ang pinakakinakatakutan kong mangyari ay ang marinig mismo sa sariling pamilya ko na hindi ako tanggap. Dahil kung ang mundo ay mahirap harapin, mas masakit kapag ang tahanan mo ang unang tumalikod sa'yo. Luna! Oh, nandito. Nag-message mama mo. Ano nangyari? Alam na ni Papa, Sabi niya, makahihiyan ako. hindi ka kahihiyan. Paano kung tama sila? Hindi. Paano mo nasabi? Kasi kung mali ang pagmamahal, bakit ito pinakamagandang pagdaramdaman? Pero sa mga panahong pakiramdam mo, nag-iisa ka. Minsan, may isang taong handang manatili. At minsan, sapat na iyon para hindi ka tuluyang sumuko. Bakit ma'am? Ganun si Papa? Natatakot lang yun, anak. Kasi nung nalaman niya na may nararamdaman ka kay Ali, natakot siya. Bakit naman, ma? Dahil alam niya kung gaano kasakit ang hindi tanggapin. At alam niya kung paano sirain ng mundo ang isang taong iba. At ayoko yung mangyari sa'yo. Pero pagod na akong magtago.
Luna, ang pagmamahal ay hindi kasalanan. Ang mali ang mundong ayaw umintindi. Kahit ilang tao pang tumalikod sa'yo, may taong mananatili. At isa na doon, ang pamilya mo. Salamat, Ma. Hanggang pala sa pakiramdam, natanggap. Mula sa kwento ni tatay, natutunan kong lumaban. Ngayon, handa na akong magsalita para sa sarili ko at sa iba. LGBTQ+ community deserves respect and equality. Salamat sa ating nakaraang speaker. Ngayon naman, isang estudyante ay magbabahagi ng kanyang personal na kwento. Let's welcome Luna de la Cruz. Ang hirap tumayo dito. Ang hirap magsalita sa mga taong minsan naging dahilan ng iyong pagkatakot. Marami sa inyo, kilala ko. Hindi bilang si Luna na mahilig gumuhit. Hindi bilang si Luna na tahimik lang sa likod ng classroom. Kung hindi bilang si Luna na iba. Alam niyo bang pakiramdam ng matawag na iba? Yung para bang may mali sa pagkatao mo? Yung para bang kailangan mo magpanggap araw-araw para lang matanggap? Maraming queer na tao ang hindi natatakot sa kanilang nararamdaman. Ang kinakatakot lang nila ay ang mga taong hindi handang umunawa. Hindi ko pinili maging target ng pangungutya. Hindi ko pinili na pagtawanan. Hindi ko pinili sabihan na kasalanan ang pagmamahal namin. Ang pinili ko lang ay maging totoo sa sarili. Pero dahil sa takot, marami ang napipilitang magtago. May mga batang natatakot umamin sa pamilya. May mga kabataan na inaabuso. May mga taong nawawala ng tiwala sa sarili dahil paulit-ulit silang sinasabihan na mali sila. Pero gusto kong itanong sa inyo, kung ang isang tao ba ay marunong magmahal? Kung ang isang tao ba ay marunong rumispeto? Kung ang isang tao ba ay may pangarap, may takot, at may puso, bakit natin sila husgahan? Dalasan kung sino ang mahal nila? Ang pagmamahal, hindi kasalanan. Ang pagmamahal, hindi sakit. Ang pagmamahal ay pagiging tao. Hindi ko pinili kung sino ang mamahalin ko, pero pinili kong maging tapat at maging totoo. Dahil kung habang buhay tayong magtatago, paano natin malalaman na meron palang taong handang tumanggap? Luna, sorry kung pinagdalaman yung pinagdalaman. Hindi namin naiintindihan noon. Akala kasi namin joke lang pero nasasaktan ka na talaga. Salamat sa mga sinabi mo kanina, manatutunan. Salamat din sa kapipunin niyo. Congrats, Luna. Thank you, Luna! Luna. Galit ka ba? Nak, sinsya ka na. Lang taong kitang hindi naiintindihan. Kala ko kasi kailangan kitang baguhin. Habang pinapakinggan kita kanina, kapag tanto ko na hindi ikaw ang may mali. Natatakot lang ako na makamasaktan ka ng hindi. Pero ako dapat ang magpatikta sa'yo. Para ko sa'yo. Salamat, Tay. Ang akala ko, mawawala ang ama ko sa araw na ito. Pero minsan, ang pag-uunawa ay dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Pa, gusto ko pala ipakilala sa'yo si Harry. Kailangan ko ng puso. So, ikaw pa lang nagpapangiti sa anak ko Opo, susubukan ko po. Tagaan siya. Opo, nice to meet you po. Akala ko noon, kami lang ang kakaiba. Pero hindi pala. Marami nang nagmahal bago kami. Marami ring lumaban para sa karapatang maging totoo. Ang pagkakaiba, hindi kahinaan. Isa itong kulay sa bahaghari ng pagiging tao. Pero sana, palang araw, wala ng batang matatakot magmahal.
pagmamahalang tapat at totoo, pag-ibig na ikaw